Nung nangyari to, sir, kailan, sir? August 12? Yes, August po. 12. Ano po ba, sir, yung nangyari dito, sir? Ano po yung kotse na dinadrive ninyo? Magkasabay ba kayo sa sasakyan? Actually, yung papunta, magkasabay. So, nung pabalik, nangyari yung aksidente. Mm. So, dun po. Siya pong nakadrive. So, yung sasakyan, sir, anong sasakyan niyo, sir? Innova. XE. Innova. Opo. So, nung nangyari to, sir, paano ba, sir, nangyari to? Ang nakabangga ba sa inyo ay sasakyan din or... Malaking truck po, sir. Yun. Parang trailer truck, Opo. parang ganyan? Elf truck, then 18-wheeler, sabi nila. Then may load na backhoe. Kasi po, nangyari po noon, hinatid po namin siya sa airport. Nung pauwi na kami, doon na po kami na-disgrasya. So, hindi namin siya pinatuloy sa pupuntahan niya. Sa uwi kasi ito dapat ng Mindanao. Pagbalik nila, kasabay yung anak ko, 10 months. Then yung misis ko. So Andun sila. So sa pabalik, yung kasama po ni na Sir Saifullah, yung wife nyo at yung mga anak nyo pabalik. Okay. So nung pagbangga, sir, nitong trailer truck sa inyo, ang may mga injury ba kayo na nakakamit, sir? Yung misis ko po, tinamaan dito sa ano. Sa ulo? Ewan ko, tumama siguro sa salamin or kasi biglaan eh. Oo. Tapos yung ano ko, 10 months, may ano dito, konting scratch siguro sa ulo. Dito, namaga. Okay. So, nakita lang nung nandun na kami sa Santa Ana Hospital. Okay, so din nila. Pinamedical. Na-report nyo na to, sir, sa sa PNP or sa traffic enforcement? Yes po. Nung nandun na po, may rumisponde po ng mga pulis. Okay. So, mga dumating na rin, mga reporter. Mm. So, after that, dinala kami sa Santa Ana Hospital, medical. And after nun, diretso na kami sa traffic district sa may North Cemetery. Doon po nangyari yung hintayan ng mga drivers. So, nakipag-usap ba sa inyo, sir, itong driver ng trailer truck? Ano po yung sinabi? Nag-usap naman siya? Actually, mayroon silang representative sa yung sa Inbibenta. So, nakikipag-usap naman, amicable settlement. Okay. So yun nga lang, medyo short na sa oras kasi yung investigator parang nagmamadali. So, sabi nila, magsarado na kami, ganun. So tapusin nyo na. Ang problema, yung sa amin, gusto nila madalin eh. Mm-hmm. So, based ba, sir, sa pinag-usapan yung areglo ba, sir, na-commit nila or hanggang ngayon wala pa rin? nung unang pag-uusap namin, so sabi nila, by tomorrow, ipapalam namin sa company kung okay ba sa inyo yung ganitong settlement. So yun na nga, after kinabukasan, hindi naman nila na yung unang hinihingi namin kasi siguro dahil yun sa taranta namin, gusto namin ma-settle na lahat. So unang binibigay nila 50,000. Tapos yung sasakyan, gusto nila insurance to insurance. Okay. Kung hindi naman maayos to ng mabilis, ibahin na lang natin. Yung sasakyan, papatingin mo na. Okay. Sa Toyota kung ano ba yan, pwede pa bang i-repair or anong sasabihin ng Toyota, total wreck? May ba sila, sir? Nung nag-usap kayo, sabi may insurance sila. Sinabi po, may insurance. Ang gusto nila is insurance to insurance supposed to be. So, insurance mo, tapos charge insurance niya. Parang ganyan gusto nila. Yes po. Yun ang gusto nila. Ang problema po, nung namin, siguro yung pangatlong na yun pag-usap namin doon sa Traffic Bureau. Ang gusto nila, ibigay sa amin yung 120,000, then yung sasakyan, dadalhin sa Toyota para po malaman kung ano bang status niya. Kung papalitan ba or pwedeng i-repair. Ang sabi nila, kung yung sasakyan, ma-find out, pwede pang i-repair, ibang usapan yun, repair. Okay. So kung makita na naman, total wreck talaga, i-replace, ibang usapan na yun. Okay. So, yun. So, bali sir, since mga ilang beses kayo nag-usap, pero wala pa rin walang agreement. So, if ever ba sir nga hindi to, kung hindi kayo mag-agree sa usapan, sir, anong gusto nyo next case, sir? Idaan lang sa legal proceeding, like kaso na lang? Yes po, yun po sana. Ganun na lang? Okay. Good afternoon po sa inyo, Sir Alanion. Good afternoon po, sir. Sir, ang sinasabi po kasi sir dito ni na Sir Saifullah at Sir Hamim nga during sir sa investigation ninyo tapos yung nag-report na sila, parang sinasabihan nyo sila sir nga bilis-bilisan na nila kasi mag-close na kayo. So parang napipressure sila sir nga makipag-negotiate na lang sa NV Vinta Construction Corporation.
Totoo po ba to, sir? Sir, kasi po meron po tayong reglementary period sa pagpapile ng case. Inihintay po kasi nila, ang gusto nila, magbigyan po ng time para po sa pag-iisip nila kung magkakaso po sila. Eh sabi ko po, sa pagpapile po ng case, meron po tayong oras doon. Kaya hindi po tayo pwede magpabukas. Ilang days ba or hours ba, sir, yung reglementary period na sinasabi niyo, sir? Sa physical injury, sir, nasa 18 hours po, sir. Oh, sir, 18 hours pa naman pala, sir. Bakit mo sila minamadali? I mean, it's 18 hours. That's almost more than half a day pa. Tapos, sir, sa may pag-vehicular accident ba, ilan ba yung ang reglementary period? Wala po akong hawak na na medical po, sir. Kaya po hindi ko po alam kung ano pong findings ng doktor kung ilang days po yung binigay po sa kanila nung pagpunta po nila sa office. Kasi, sir, kung minamadali mo sila, mali yun, sir. Kasi dapat, sir, pakinggan nyo sila, hindi sila dapat ipipressure kasi yan okay sa nga pinapanegotiate sila. Pero kung hindi sila magsundo, di file a case tapos you impound the vehicle. You impound the vehicle. Dapat ganun kung hindi sila mag-agree. Pero hindi mo pwede, sir, sabihin sa kanila na sabihin lang, bilis-bilisan nyo na kasi magko-close na kami. Mali yun. Government official ka pa naman tapos sabihin mo ganyan, mali yun. Your primary duty is to serve the Filipino people. Na time po ng pagkakasundo. Kasi may mga hinihintay po sila, sir, nakakausapin. Yung mga documents ko po, sir, kulang po, sir, para sa pagpapile ng case. Nakapagkasundo naman po sila that time, sir, ng hapon. Inintay ko po sila, sir. Hanggang hapon po kami, maggagabi na po kami, sir. Sir, totoo ba ito sinasabi niya? Actually, sa oras na yun, dahil na-late po yung representative ng NBBinta, umabot na siguro ng hapon na yun. Okay. So, kulang yung, para sa amin, kulang yung pag-uusap namin. Oo. So, pinipressure kami na mag-decide na agad. Oh. Yung kotse po na nakabangga po sa amin, ang usapan po namin doon sa police station, pag once na settled na po kaming dalawang, yung kumpanya na yun at saka kami, bago nila po makukuha yung truck nila. Bakit po nawala po doon na hindi pa po kami fully settled? So, bali, hindi pa doon impound yung sasakyan? Wala na ho doon. Kinuha na ho ng may-ari. Sir, bakit, sir, nga nakuha na to, sir, ng may-ari yung sasakyan nga subject matter ngayon ng accident? Bakit na-release to, sir, nga hindi pa nga, sir, na fully settled? Sir, meron po kasi silang temporary settlement, sir. Bali, yun nga po, nag-usap po sila, pati po may kinabukasan po silang... Day 1 pa po yun, sir. Ang temporary settlement, sir, meaning, sir, di ba, hindi pa nga yan final. Kasi sa word by itself that is only temporary. In the first place, why did you release the impounded vehicle if there was no final settlement yet, di ba? From the word itself, ikaw nung sabi sa akin, it's only temporary settlement. Then you should not have released that vehicle yet. Kasi hindi ka pa sure kung itutuman nila. Hatakin ulit yan, sir. Kasi andito ngayon, sir, yung mga victim, hindi nga sila, sir, binayaran eh. Hindi nga sila nag-come into agreement. So, hatakin nyo ulit, sir, yung vehicle na yan, sir. Bawiin nyo doon, impound nyo. Tapos, kung hindi pa sila talaga dito magkasundo, continue with the filing the case, sir, and let the court decide na. But on your part, yes, sir, sa role mo as the investigation section dito sa may vehicle traffic, ihatakin nyo ulit yung vehicle nito. Good afternoon po sa inyo, sir, ang Police Major M. Mark Apostol. Good afternoon po, sir. Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Yung investigador nyo kasi, sir, ni-release na kasi, sir, yung truck, sir, eh. Hindi pa nga, sir, nakapag-final settlement dito, sir. Ni-release yan na yung truck. Paano na yan, sir? Nakalaya na yung truck. Yung driver, sir, hindi naman lang nga na-detain daw, eh. Na-detain ba yung driver? Wala, o hindi man na-detain, di ba? I mean, mga things like this, sir, bakit, sir, hinayaan to, sir, ng investigador, sir, nga ganito mangyari? Pag nagkaroon po kasi ng settlement, sir, obligado po tayong i-release kasi magkakaroon nga po tayo ng pag tinitain po natin sila, sir. Tapos yung sasakyan po, sir, pag po natin, na-release na po, is hindi na po natin pwedeng hatakin ito, sir. Sabi niyo may settlement, that is only kung conclusive at final yung settlement. But in this case, nga wala nga may nangyaring settlement eh. Hindi nga sila nagkasundo. So meaning, kahit sabihin nyo pa nga temporary settlement, from the word temporary, meaning it's not final. So why did you release in the first place the vehicle? Kasi alam nyo naman nga, once nga ma-release yung vehicle, may hilap na yung impound ulit eh. Diba? Yes po, sir. So pag ganito ba, kasi the best case siguro, bawiin nyo talaga, hatakin nyo yan. Kasi hindi nga to na-settled in the first place, walang settlement nangyari. Kasi nga, di ba sa kasunduan nyo, only upon settlement Yes po. that the vehicle will be released. So from this clause pa lang, you violated it already, sir. Kasi hindi pa nga nag-settle, ni-release nyo na. Sir, bali, papuntay na lang po yung ating para makapag-file po tayo ng appropriate charge dun sa suspect po.
Oh, sir, ang sasamahan talaga ito sir ng team ni Senator Raffy Tulfo para talaga punta niyo sa PNP. Tapos sir, ipapakyat talaga tong case sir since nga hindi nga sir nag-agree sa kasunduan. Edi we go with the other remedy na yung legal proceedings na. Kasi kawawa naman yung mga victim dito. Tapos itong investigator ni sir, minamadali basta nung time. Yung mali yun sir. Kung wala sa oras, Yes po, sir. then go to the legal proceeding. Hindi pwedeng mamadaliin lang to bigla-bigla dito. Sila na nga yung biktima, tapos sila pa ipipressurein, di ba? Tapos mali talaga, sir, Yes yung po, ginawa. Good news, attorney, no? Nakipag-ugnayan po tayo kay Attorney Wendell Diglasan ng LTO at ang sabi po niya ay ipapatawag niya din po ang driver at siguro yung management nitong NB Vinta upang magpaliwanag sa nangyari dito. Tutulungan po kayo, sir, ng Wanted sa Radio Team ni Senator Edo Raffy Tulfo. Papunta, sir, sa PNP din. Para, Yes sir, po. ma-monitor talaga yung galaw nila. Yes. Para mag-file kayo, sir, ng formal complaint, Yes sir. po. Marami po. Sige po, sir. Maraming Maraming salamat sa inyo din, sir.